May mga gabi na kahit anong higpit ng pagkakakumot mo, ramdam mo pa rin ang lamig na parang may dumadaan sa likod mo. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa takot. Takot na may bumubulong sa dilim. Takot na baka hindi lang tao ang nagmamasid sa iyo sa bukid. Ako si Elmer. Isang hamak na magsasaka sa isang liblib na baryo sa Quezon. Buhay ko'y simpleng-simple, gising sa madaling araw, bungkal ng lupa, tanim ng luya, at uwi bago lumubog ang araw. Pero hindi simpleng luya ang itinatanim ko. Ang luya namin may kakaibang gamit, pangontra sa nilalang na hindi basta-basta nakikita. At hindi rin basta-basta naniniwala ang mga tao sa amin, kahit ilang ulit na naming napatunayan ang totoo, may aswang sa kabaryo namin. Lumaki akong walang ama. Iniwan niya kami nang ako'y 5 taong gulang pa lang, pagkatapos masiraan ng bait ang nanay ko. Sabi nila, kinulam. Sabi ng iba, pinasok daw ng masamang espiritu. Pero ang alam ko lang, mula noong gabing yun na nanginginig siyang umuwi, dala-dala ang amoy ng sunog na buhok at pawis na malansa, hindi na siya muling nagsalita. Nakatingin lang siya sa malayo. Paulit-ulit niyang sinasabi, huwag mong hahayaang lumapit siya sa iyo, Elmer. Pagkatapos noon, ako na ang tumayong haligi ng bahay, kahit musmos pa. Lahat ng bagay sa paligid ko, baryo, tao, tanim, naging tila mas mapanganib. Hindi ako tinatanggap sa mga lakad ng kabaryo, kinukutya ng mga bata, pinandidirihan ng matatanda. Anak yan ng baliw, bulong nila. Pero kung meron mang naniwala sakin, si Andoy yon, kababata ko, kabiruan, kasangga sa hirap at gutom. Kasama ko si Andoy sa pagtatanim ng luya sa ilalim ng araw at ulan. Tawa kami ng tawa kahit sugatan na ang mga palad namin. Pangontra sa aswang, paulit-ulit naming sinasabi, habang pinapatong ang mga luya sa bawat sulok ng lupa, parang birong totoo. Para kaming tanga, pero mas mabuting may paniniwala kaysa walang proteksyon. Hanggang isang araw, may kakaiba kaming napansin. Tuwing madaling araw, may mga bakas ng paa sa paligid ng taniman, hindi pangkaraniwang bakas. Malalaki, mahahaba, at pabalik-balik, paikot-ikot, parang may hinahanap. Ang mas nakakapagtaka, hindi iyon galing sa kahit anong hayop na kilala namin. Baka nagbibiro lang, sabi ni Andoy, pero halata sa tinig niya na hindi na siya sigurado. Sumunod na linggo, isang manok na alaga ng kapitbahay namin ang natagpuang wala ng laman sa loob, balat na lang ang natira, parang sinopsop. Saka kami lalo nang napatunayan na totoo ang mga kwento ng matatanda, ang aswang, gumagala na naman. Isang gabing punang katahimikan at lamig, habang pauwi ako mula sa taniman, naramdaman kong may sumusunod sa akin. Ang hakbang ko, bumilis. Ang puso ko, bumabayo sa dibdib ko. Pero mas lalo kong naramdaman ang presensya, parang may malamig na hininga sa batok ko, at isang amoy na malansa, parang pinagsamang dugo at nabubulok na karne. Pagdating ko sa bahay, agad kong isinara ang mga bintana, sinindihan ang mga kandila, at inilagay ang pinakamatanda naming luya sa harap ng pintuan. Gabi-gabi mula noon, ganon ang naging ritual ko. Hindi ako natutulog ng mahimbing. Laging may kaba. Laging may pakiramdam na may nagmamasid. Kinabukasan, si Aling Tesing, matandang ermitanya sa kabilang bundok, biglang dumating sa bahay namin. Luma ang damit, may dalang sako ng tuyong dahon at mga ugat. Hindi siya nakikipag-usap sa iba, pero sa akin, may sinabi siya. Iyang luya mo, hindi na sapat. Mas malakas na ang mga nilalang ngayon. Nagkatitigan kami. Sa mga mata niya, may takot na hindi basta-basta.
Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong alamin kung saan sila nanggagaling. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin, pero sinundan ko ang payo niya. Isang gabi, kasama si Andoy, pumunta kami sa gilid ng gubat kung saan may mga punong hindi pa napuputol ng tao. Tahimik ang paligid, sobrang tahimik, parang pinigil ang hininga ng buong kagubatan. Doon namin nakita ang sira-sirang kubo na may mga aninong gumagalaw sa loob. Mula sa bubong, may tumutulong likido, kulay itim, malapot, at amoy panis na dugo. Biglang may narinig kaming sigaw, hindi boses ng tao, kundi parang halakhak na pinipigilan, mababa at pabulong. Nandito sila, Elmer, bulong ni Andoy, nanginginig ang kamay. Sa takot, mabilis kaming tumakbo. Hindi na kami lumingon. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung may humabol sa amin, pero naramdaman ko na hindi lang kami ang umuwi mula sa gubat. Parang may sumama. Pag-uwi ko, bukas na ang aming pintuan. Nakahandusay sa sahig ang nanay ko, hindi na siya baliw. Nakatitig siya sa akin, malinaw ang mga mata, at sinabing, "Anak, hindi aswang ang kalaban mo. Isa sa atin ang may lihim." Tumigil ang oras. Doon ko unang naramdaman na may mas malalim pa pala sa mga halakhak sa dilim. May lihim na nakatago sa bawat ngiti ng kabaryo. Sa bawat kilos ng mga taong akala mong kakampi. At sa puso ko, may tanong na hindi ko matakasan, paano kung hindi ko lang tinataniman ng luya ang lupa? Paano kung may nililibing ako na hindi ko alam? Ito ang kwento ko. Hindi ito imbento. Hindi ito katang-isip. Isa itong babala mula sa isang magsasakang ang trabaho ay hindi lang magtanim kundi magbantay sa pagitan ng mundo ng tao at ng nilalang. At kung inaakala mong luya lang ang sagot sa aswang, hintayin mong malaman mo kung anong klaseng luya ang talagang panangdalang. Dahil minsan, ang panlaban sa dilim galing din sa dilim. Chat said, pagkatapos ng gabing yon, nang magsalita ulit si nanay, matapos ang mahigit 15 taon ng katahimikan, hindi na ako muling naging panatag. Ang mga salitang binitiwan niya ay tila apoy na dahan-dahang tumupok sa dati ko ng wasak na pagkatao. Isa sa atin ang may lihim, paulit-ulit na umiikot sa isipan ko, habang pinagmamasdan ko siyang nakaupo sa harap ng kalan. Hawak-hawak ang isang pirasong tuyong luya na tila mas mahalaga pa sa buhay niya. Simula noon, umiiwas na ang mga kapitbahay. Yung dati ng ilang kumakausap sakin, tuluyan ng nanahimik. May nagsasabing nababaliw na raw ako, tulad ng nanay ko. May nagbulong daw na nakita nila akong may kausap sa gubat, kahit mag-isa lang naman ako. At si Andoy ay parang may alam na hindi niya masabi. May distansya na sa mga mata niya, sa kilos niya. Parang takot na rin siya sa kung anong posibleng bumangon sa katauhan ko. Isang gabi, habang ako'y nasa taniman, pinagmamasdan ang mga luya na tila unti-unting natutuyo kahit tag-ulan, may lumapit sa akin. Hindi ko alam kung anino ba siya ng tao o ng halaman, pero malinaw ang anyo niya, isang matandang lalaki, payat, nangingitim ang balat na parang sunog sa araw, pero may makinang na aura sa paligid. Nakakamisetang puti na kupas at may dalang baston na yari sa punong kahoy na hindi ko kilala. Hindi sapat ang luya mo, Hijo, anya, habang inaapak-apakan ang mismong tanim ko. May paparating na mas malakas, hindi lang basta aswang. Isa siyang tagapuksa. At ikaw lang ang may dugong makakalaban sa kanya. Hindi kita kilala, sagot ko, pinipilit maging matatag kahit nanginginig ang tuhod ko. Hindi mo kailangang makilala ako. Ako si Mang Duldog, albularyong hindi napapansin ng mata ng karaniwang tao.
Ako ang nagbabantay sa taniman ng mga katulad mo, mga tagapagdala ng liwanag mula sa ugat. Tumingin siya sa paligid, saka dahan-dahang ibinaba ang baston at binungkal ang lupa sa paanan ko. Doon, inilabas niya ang isang bagay na binalot ng tuyong dahon ng saging at itinali ng hibla ng bunot. Binuksan niya ito at ipinakita sa akin. Isang lumang kabibe na may guhit sa gitna, hugis mata. Sa mismong gitna ng kabibe, may kumikislap na butil na parang mutya na buhay. Ito ang kabibeng bantay. Taglay nito ang lakas ng diwata ng lupa, ang kinatatakutang kalaban ng mga nilalang ng dilim. Pero hindi mo ito basta magagamit. Kailangang tanggapin mo ang papel mo, Elmer. Anak ka ng lahing matagal nang ginagapos ng sumpa. Napatigil ako. Sumpa? Anong sumpa ang sinasabi mo? Tumitig siya sa akin, malalim at matatag. Ang ina mo hindi siya basta siniraan ng bait. Isinumpa siya ng aswang ng Balite, ang pinakamatandang nilalang sa kabundukan ng Silangan. Dahil pinili niyang talikuran ang itim na dugo sa loob niya. Pinili niyang protektahan ka. Kaya ngayon, ikaw ang pinagbabayaran. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang lahat ng yon. Para akong nilunod ng alon ng mga kasinungalingang pinaniwalaan ko buong buhay. Akala ko, biktima lang kami. Yun pala, may kasaysayang itinatago, dugo naming mag-ina, konektado pala sa mismong nilalang na kinatatakutan ng baryo. Dinala ako ni Mang Duldog sa isang lumang kuweba malapit sa ilog, sa ilalim ng punong balete. Doon, ipinakita niya ang mga lumang guhit sa pader, mga imahe ng taong may matang nagniningas, humahawak ng kabibe, nakikipaglaban sa mga nilalang na may pakpak, matatalim ang mga kuko at mata. Yan ang lahi mo, Elmer. Kayo ang mga tanodlupa, ang tanging lahi na kayang makakita at makalaban sa mga nilalang sa dilim. Pero pinatay silang lahat. Isa ka na lang ang natitira. Hindi ako mandirigma. Magsasaka lang ako, sigaw ko. Pero hindi ba't ikaw ang nag-aalaga ng taniman ng luya? Alam mo kung alin ang nabubuhay, alin ang marupok, alin ang may bisa. Hindi iyon basta talento. Iyon ay panawagan ng lupa sa'yo. Umalis ako sa kuweba nang wala akong buhat kundi ka ba. Iniwan ko ang kabibe. Hindi ko kaya. Hindi ako bayani. Takot akong patunayan ang totoo, dahil baka kapag tinanggap ko, tuluyan na akong mawalan ng normal na buhay. Baka mawala na rin si nanay. Si Andoy. Baka mawala ang kakaunting katahimikan na meron ako. Kinabukasan, habang nagbubungkal ako ng lupa, may napansin akong kakaiba, lahat ng tanim na luya ko, tuyot. Pero sa gitna ng taniman, may isang pulang bulaklak na sumisibol, hindi ko ito itinanim. At sa ilalim nito, nakabaon ang parehong kabibe na iniwan ko sa kuweba. Nilingon ko ang paligid. Wala si Mang Duldog. Wala si nanay. Tahimik ang buong baryo. Nakakatakot ang katahimikan. Biglang narinig ko ang pag-ugong ng hangin at isang halakhak mula sa malayo, hindi iyon boses ng tao. Hindi rin hayop. Nasa hangin ang banta. At parang unti-unti, alam ko na kung bakit hindi ako pinakikinggan ng mga tao. Dahil hindi lang basta-basta may sumpa sa baryo namin, kundi baka ako mismo ang susunod na maging isa sa kanila. Hindi ko na alam kung alin ang totoo. Simula nang bumalik sa akin ang kabibe, kahit iniwan ko na yon sa kuweba, parang unti-unti nang nawawala ang dati kong mundo. Ang taniman ko na dati kong kanlungan at katahimikan, ngayon ay parang ginising na bangungot.
At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na hindi lang ang lupa ang nagbabago kundi pati ako. Sa umaga, sinusubukan kong balikan ang normal kong gawain. Tinatakpan ko ang kabibe ng basahan at inilalagay sa ilalim ng lumang bowl. Hindi ko pinapansin ang mga bulaklak na biglang tumutubo kung saan-saan, kahit hindi ko sila itinanim. Pilit kong isinasalpak ang sarili ko sa dati kong buhay, pero kahit anong pilit, para akong pako na tinatamaan sa maling anggulo, paulit-ulit na napapako, paulit-ulit na nasasaktan. Hindi ko na rin nakakausap si Andoy. Tuwing nakikita niya ako sa kalsada, umiilag siya ng tingin. Minsang sinubukan ko siyang lapitan, umiwas siya agad. Pasensya na, Elmer. Ayaw ko na munang madamay, yun lang ang sinabi niya bago tumalikod. Wala akong hinabol na salita. Kasi sa totoo lang, naiintindihan ko siya. Pilit kong itinatanggi sa sarili ko, pero habang iniiwasan ako ng mga dating kabaryo, habang lumalalim ang gabi sa bahay naming tila lalong lumalaki ang anino, mas lalo kong nararamdaman ang isang bagay, isang puwersang hindi ko maintindihan. Parang gumagapang sa ilalim ng balat ko. Minsang dumaan ako sa tapat ng salamin, may sandaling hindi ko na ako ang nakikita ko. Mata pa lang, may kakaiba ng kulay, parang usok na itim na umaalon. Tulog si nanay noon, tahimik, nakatalukbong. Naisip kong baka ako na ang tinutukoy niya. Isa sa atin ang may lihim. Baka hindi niya ako binalaan. Baka pinapaalala niya lang kung ano talaga ako. Gabi-gabi, binabalot ng kung anong puwersa ang buong bahay. May mga kaluskos na hindi ko mahanap ang pinagmulan. May mga asong tahol ng tahol sa likod ng bahay, kahit wala namang tao. Minsang sumilip ako sa bintana, may nakita akong nilalang na nakadungaw sa bubungan ng kapitbahay. Baluktot ang katawan, mahaba ang liig, at ang mata, pula, matalim, nakatitig diretsyo sa akin. Hindi ako nakagalaw. Pero sa isang kisap mata, nawala ito, parang alingas-ngas lang ng hangin. Mula noon, hindi na ako lumalabas ng mag-isa sa gabi. Isang gabi, habang tinatakpan ko ng mga dahon ng saging ang paligid ng bahay bilang proteksyon, may narinig akong iyak. Hindi yon iyak ng bata, mas malalim, parang mula sa ilalim ng lupa. Nanggagaling ito sa likod ng taniman. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hinihila ako ng iyak na yon. Dala ang kabibe, lumapit ako. Sa ilalim ng punong santol, nakita ko ang isang piraso ng damit ni Andoy. May bakas ng dugo sa sulok, at malapit dito, may mga kuko sa lupa, parang may kinaladkad. Napaupo ako sa damuhan. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang damit. Hindi ko alam kung galit o takot ang nararamdaman ko. Pero sa gitna ng pagkalito, biglang lumiwanag ang kabibe sa bulsa ko. Unti-unti itong bumuka, at mula roon ay lumabas ang sinag na tumama sa lupa. Sa mismong kinatatayuan ko, unti-unting bumuka ang lupa at may lumabas, isang maliit na bato na hugis puso, mainit sa kamay, at naglalabas ng bulong sa isipan ko. Hanapin mo ang lalim ng dugo. Nasa kanya ang susi. Ang anino ay hindi palaging kalaban. Para akong binatukan ng hindi ko makita. Pinilit kong intindihin ang kahulugan nito, pero lalo lang akong nalito. Anong lalim ng dugo? Sino ang tinutukoy? At sino ang anino? Pagbalik ko sa bahay, sinalubong ako ng isang malakas na ihip ng hangin at bagsak ng isang palayok mula sa estante. Sa loob may sulat. Lumang papel, parang isinulat gamit ang dugo. Kung hindi mo tatanggapin, sila ang babagsak. Kinabukasan,
Iniwan ko sandali si nanay sa kapitbahay at naglakad papuntang gubat, kung saan una kong nakita ang mga anino. Bitbit ko ang kabibe, ang batong mainit, at ang takot na hindi ko na maikubli. Sa gitna ng kakahuyan, may sumalubong sa akin. Isang babae, mahaba ang buhok, nangingintab sa liwanag ng araw, at ang mata, kulay lupa. Isang diwata. Hindi siya nagsalita agad. Tiningnan lang niya ako, saka siya lumapit at hinawakan ang kabibe sa dibdib ko. Ang dugo ng ina mo ay dumaloy mula sa amin. Siya'y anak ng lupa at anino. Pero pinili niya ang tao. Kaya siya isinumpa. Kaya ikaw ngayon ang target. Target ng ano? Tagapatay ng lahi. Aswang na isinilang hindi lang para kumain, kundi burahin ang dugo ng liwanag. Tahimik ako. Hindi ko kayang paniwalaan lahat-lahat. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ko na pwedeng talikuran ito. Hindi matapos-tapos ang mga banta. Hindi matapos-tapos ang mga lihim. Pero may isa pa akong kinakatakutan, mas malalim pa sa aswang, mas matalim pa sa patalim. Paano kung sa huli, ako ang tunay na panganib? Simula nang makaharap ko ang diwata sa gubat at marinig mula sa kanya ang katotohanan, parang mas lumalim pa ang dilim sa paligid ko. Hindi lang sa gabi, kundi pati sa araw, may mga aninong sumisilip sa gilid ng mga mata ko. Parang sinasadya nilang ipaalala sa akin na hindi na ako ligtas. Sa mga dahon ng saging, sa basag na salamin, sa tubig ng timba, kung saan-saan ko sila nasisilip, saglit lang, pero sapat para hindi ako makatulog ng maayos gabi-gabi. Hindi na rin ako nakatiis, kinailangan kong harapin si Andoy. Hindi ko kayang itago na nadadamay na siya. Natagpuan ko siya sa may patubig ng palayan, tahimik, nakaupo, hawak ang isang palakol na gamit sa pagsibak ng kahoy. Nang tumapat ako sa kanya, hindi siya agad nagsalita. "Elmer," bulong niya. "Alam mo bang may sumama sa akin mula nung gabing yon sa gubat?" Tumango ako. Nararamdaman ko. At ako na ang may kasalanan. Kung di ko sana, hindi mo to kasalanan, putol niya, at sa unang pagkakataon mula nang magsimulang lumayo siya, tumingin siya diretsyo sa mga mata ko. Pero kailangan nating tapusin to. Bago pa tayo maubos. Iyon ang unang gabing muling nagkausap kami ng maayos. Sa loob ng isang lumang kubo sa gilid ng taniman, sinindihan namin ang mga lumang kandila. Inilatag ang kabibe at ang batong iniwan ng diwata, at nagsimula kaming maghanda. Pero ang paghahandang yon, hindi tulad ng sa pelikula. Walang mahiwagang espada. Walang bigla ang lakas. Kung tutuusin, mas marami kaming takot kaysa tapang. Sa bawat hakbang, may duda. Sa bawat paghina, may tanong, kaya ba natin to? Si Andoy, nagsimulang manghina tuwing palalapit na kami sa gubat. Parang may humihigop ng lakas niya. Ako naman, nagsimulang managinip ng mga imahe ng dugo, ng matatalim na kuko, ng mga matang pulang-pula na parang apoy. Sa isa sa mga panaginip ko, nakita ko ang sarili kong may pakpak, hindi pakpak ng anghel, kundi balat na parang paniki. At sa paligid ko, mga taong umiiyak sa takot. Nang magising ako, basa ng pawis ang buong katawan ko, at may marka sa braso kong hindi ko matandaan kung saan ko nakuha, hugis buwan, madilim at tila nakabaon sa balat. Sa araw-araw, habang sinusubukan naming alamin ang mga paraan para labanan ang nilalang, mas lalo naming nararamdaman na papalapit na siya. Sa isang gabing mahangin, nawala ang mga manok sa 3 bahay sa baryo.
Kinabukasan, puro balat na lang ang natira. May mga pinunit na kulambo at ang mga pako ng bubong, halos nabunot lahat. Sa mga puno ng mangga, may mga markang tila kuko ng hayop. Pero walang hayop na ganun kalalim ang sugat na kayang gawin. Dumami rin ang mga kasong biglang nanghihina ang mga bata, nilalagnat pero walang sakit. At sa mga batang yon, pare-pareho sila ng sinasabi, may babaeng nakasilip sa bubong. Naging mas mapanlikha kami sa pagtatanggol sa sarili. Gumawa kami ni Andoy ng mga pangontrang bitag, pinaghalong luya, asin, at usok ng pinatuyong ugat na binigay ni Mang Duldog. Pinalibutan namin ang bahay, ang taniman, pati ang sarili namin. Pero kahit may proteksyon kami, hindi na namin maikubli ang katotohanan, unti-unti na kaming pinapaligiran. Isang hapon, habang naglalagay ako ng pangontra sa may pinto, may narinig akong iyak mula sa loob ng bahay. Tumakbo ako agad at nakita ko si nanay, nakahandusay sa sahig. Nakabukas ang kanyang bibig, pero walang lumalabas na salita, puro hangin lang. Pero ang mga mata niya, puno ng takot. Sa sulok ng bahay, may bakas ng usok at amoy ng bulok na karne. Niyakap ko siya. Naramdaman kong nanginginig siya, pero hindi sa lamig kundi sa takot. Nang gumapang ang tingin ko sa kanyang leeg, nakita ko ang 3 maliit na butas, tila kagat, pero hindi hayop ang may gawa. At doon ko na-realize, hindi lang kami ang pinupuntirya. Si nanay inumpisahan na nila. Hindi na ako nakatulog. Gabi-gabi, binabantayan ko siya habang hawak ang kabibe sa kanang kamay at palakol sa kaliwa. Sa labas ng bahay, may mga yapak na lumalakad kahit walang tao. May mga bulong na lumalampas sa bintana, mga salitang hindi ko maintindihan pero tumatama sa puso ko na parang kutsilyo. Lalong tumitindi ang bawat gabi. Si Andoy, isang gabi, dumating sa bahay na may sugat sa likod, 3 malalim na gasgas. Galing yon sa isa sa mga alagad niya, anya habang ginagamot ko siya. Hindi pa siya nagpapakita, pero nagpadala na siya ng babala. Bakit hindi pa siya nagpapakita? Tanong ko. Bakit pinapatagal niya? Gusto niyang madurog tayo sa takot, sagot ni Andoy. Gusto niyang sirain ang loob natin bago ang katawan. At sa sinabi niyang yon, alam kong totoo. Kasi kahit hindi pa kami humaharap sa mismong halimaw, pakiramdam ko unti-unti na akong nauubos. Hindi ko alam kung mas takot ako sa aswang, o sa sarili kong pinipilit itanggi ang kapangyarihan sa loob ko. Bawat gabi, nararamdaman kong may gumigising sa dugo ko, isang puwersang gusto kong itulak palayo, pero paulit-ulit bumabalik. Sa isang gabing walang buwan, habang nakaupo kami ni Andoy sa tabi ng kalan, biglang namatay ang apoy. Walang hangin, pero parang nilamon ng dilim ang apoy. Tumingin kami sa isa't isa. Tapos, sabay naming narinig ang tunog, dahan-dahang paggapang sa bubong, mahaba, mabigat. Parang kamay ng hayop pero mas malaki. Mas mabigat. Napatayo kami. Si Andoy, mahigpit na hawak ang palakol. Ako, ang kabibe sa isang kamay at ang batong mutya sa isa. Wala pang saglit, may kumalabog sa pader. At bago pa man kami makalapit sa bintana, narinig naming muli ang boses. Yung parehong boses sa mga panaginip ko. Elmer, kilala mo ako. At sa sandaling yon, alam ko, hindi lang nila kami pinapaligiran. Nandito na sila. At may hinihintay lang silang simula. Walang gumalaw. Ni ako, ni si Andoy. Pareho kaming nakatayo sa gitna ng dilim, hawak ang mga gamit na pangontra, habang unti-unting lumalalim ang katahimikan sa paligid.
Parang may bumalot sa buong bahay, isang bigat na hindi mo maipaliwanag, parang pinipiga ang puso naming dalawa. Elmer, kilala mo ako. Yun ang boses na narinig namin. Pamilyar. Hindi lang dahil parang narinig ko na siya sa mga panaginip ko, kundi dahil may hugot yon na alam mong galing sa taong malapit. Sa taong minsang naging bahagi ng buhay mo. Napalunok ako. Si Andoy, nanginginig ang hawak sa palakol. Wala yan, Elmer. Isa lang yang guni-guni. Huwag kang makikinig. Pero ang boses ay hindi na lang basta bulong. Nagsimula itong maglaro sa paligid, parang dumadaloy sa hangin, umiikot, pumapasok sa tenga mo't sa puso mo. Elmer, oras na para malaman mo. Napaatras ako. Hawak ko ang kabibe, tumitibok ito, mainit. Parang gusto nitong pumutok. Tumingin ako kay Andoy at doon ko nakita ang mga mata niya. Hindi siya umiiyak, pero puno ng takot ang titig niya sa akin. At may isa pang bagay, isang lihim na hindi niya maitatago. May lungkot. At may hiya. Noon ko lang nakita iyon sa kanya. Noon ko lang napansin na mula nang magsimula lahat ng to, laging may distansyang pilit niyang iniiwas. Andoy, Elmer, makinig ka muna, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Tanong ko, mahina pero matalim. Anong sinasabi mo? Yung marka sa batok mo. Nakita ko noong ginagamot kita. Hugis buwan. Pareho nang nasakin, pero sa'yo mas luma. Bakit hindi mo sinabi? Napatingin siya sa sahig. Hindi siya agad sumagot. Tahimik ang paligid, maliban sa marahang paggalaw sa bubong, na parang hindi na lang isa ang naroroon. Parang marami na. Humihinga. Matagal ko nang alam, bulong ni Andoy. Pero natakot akong sabihin. Dahil kung malalaman mo, baka hindi mo na ako pagkatiwalaan. Anong ibig mong sabihin? Elmer, hindi lang ikaw ang may dugo ng tanod lupa. Ako rin. Natahimik ako. Mula pagkabata, ako ang laging iniiwasan, tinuturing na kakaiba. Si Andoy ang tanging tumanggap sa akin. Pero ang totoo pala, pareho kami. Pareho kaming tagapagmana ng kapangyarihan na ngayon ay hinahabol ng kadiliman. Paano? Ang tatay ko hindi siya namatay sa sakit. Inalay siya ng sarili kong nanay para protektahan ako mula sa mga nilalang sa ilalim ng lupa. Pero hindi niya ako nailigtas. Isinumpa rin ako. At simula noon, binantayan ako ng mga anino. Kaya kita tinulungan. Dahil hindi lang kita sinamahan bilang kaibigan, kundi dahil ako ang unang may kasalanan sa pagbukas ng pinto sa dilim. Umiikot ang mundo ko. Lahat ng akala kong totoo, basag. Si Andoy, ang tanging kaibigan ko, hindi lang basta kakampi, isa rin pala sa dahilan kung bakit gumising ang sumpa. At bago pa ako makapagsalita, biglang bumukas ang bintana. Isang malakas na puwersa ang humampas sa loob. Tumilapon ang mga kandila, at ang kabibe sa kamay ko, tumilapon sa sahig, pumutok ng liwanag. Sa gitna ng aninong iyon, may isang nilalang na lumitaw. Hindi siya gaya ng mga aswang na ikinukwento ng matatanda. Hindi siya hayop. Hindi rin ganap na tao. Makinis ang balat, pero maitim, parang itim na hamog. Ang mga mata, mapuputi, walang itim, walang emosyon. At mula sa likod niya, nakalaylay ang mga pakpak na parang hinabi sa usok at multo. Elmer, anak ka ng pagtataksil, sabi niya. At ako ang tanging katotohanan sa mundong to, lumapit siya.
Hindi siya lumalakad, parang dumudulas sa hangin. Si Andoy, tinangka akong hilahin palabas, pero hindi na kami makagalaw. Parang may puwersang humahawak sa amin mula sa sahig. Ang ina mo isinumpa ko hindi dahil sa takot ko sa kanya, kundi dahil sa takot niya sa'yo. Ikaw ang bunga ng dalawang mundo, ang anak ng liwanag at anino. Isang panganib, isang sandata. At kapag natutunan mong gamitin ang lakas mo, huminto siya sa harap ko. Napakalamig ng hangin. Ikaw ang magiging wakas naming lahat. Biglang umilaw muli ang kabibe, kahit basag na ito. Mula sa mga piraso nito, may umangat na liwanag na tumama sa aking dibdib. Sa sandaling yon, may mga alaala na dumaan sa isipan ko. Si nanay, umiiyak habang dinadala ako sa gitna ng gubat, isang hukay na puno ng ugat, isang diwata na humihingi ng kapalit at isang tinig na pamilyar. Boses ng isang lalaki. Kapag dumating ang araw, anak, pipili ka kung sino ka. Hindi namin pwedeng gawin yon para sa'yo. Pagbalik ng ulirat ko, nasa sahig na si Andoy, duguan. Hindi ko alam kung paano siya nasaktan, pero bago pa man ako makagalaw, biglang naglaho ang nilalang. Nawala na parang usok. Nilapitan ko si Andoy, hawak ang sugatang katawan niya. Hindi mo pwedeng mamatay. Hindi na yon. Hindi ganito. Mahina siyang ngumiti. Huwag mo akong iyak, gago. Masakit pero buhay pa ko. Muli kong kinuyom ang kabibe, kahit pira-piraso na ito. At sa bawat pintig ng bato sa loob ng bulsa ko, mas lalong lumilinaw sa akin, ako ang dahilan kung bakit gising ang dilim. Ako rin ang tanging makakapagdala ng liwanag. Pero paano kung kailangan kong piliin ang isa? At paano kung, para manalo, kailangan kong isuko ang natitirang parte ng pagiging tao ko? Sa labas ng bahay, dumadagundong na ang hangin. Nagsisimula na ang bagyo. At sa gitna ng unos ang tunay kong pagkatao, unti-unting gumigising. Dumadagundong ang langit. Ang hangin, parang may sariling galit, humahampas sa bubong, sumisigaw sa mga dingding. Sa labas ng bahay, sumasayaw ang mga dahon, mga sanga, mga aninong hindi mo mawari kung sa tao ba o sa nilalang. Hawak ko si Andoy na duguan pa rin sa tabi ko. Humihinga siya, pero mahina. At habang lumalalim ang gabi, alam kong hindi na namin matatakasan ito. Tumayo ako. Kinuha ko ang basag na kabibe at ang bato ng diwata. Pareho ng may lamat. Parehong simbolo ng dalawang mundong ngayon ay nagbabanggaan sa mismong katawan ko. Sa mga kamay ko. Elmer, tawag ni Andoy, halos pabulong. Kaya mo yan. Hindi ako sumagot. Hinawakan ko lang ang balikat niya at tumango. Dahil kahit natatakot ako, kahit parang may puwersang gustong humila sa akin palayo, alam kong ito na ang oras. Wala nang atrasan. Wala nang ibang dapat gumawa nito kundi ako. Lumabas ako ng bahay. Sa paglabas ko, huminto ang ulan. Hindi dahil tumigil ang bagyo, kundi parang biglang binatak palabas ang lahat ng tunog. Tahimik. Mapanganib. Sa harap ng taniman, sa ilalim ng puno ng santol, naroon siya. Ang nilalang. Hindi ko na siya kailangang tanungin kung sino siya. Siya ang anino sa panaginip ko. Ang bulong sa mga gabi. Ang halimaw na isinumpa ng diwata at tinanggap ng lupa bilang pagsubok. Ang pinuno ng mga nilalang sa dilim, ang aswang ng balite. Elmer, tawag niya. Narito ka na. Lumapit ako. Dahan-dahan.
Ang puso ko parang sasabog. Ang katawan ko mabigat. Pero ang liwanag sa palad ko gumigising. Yung batong iniwan sa kinang diwata, mainit na, sumisingaw ng asul na usok. Bakit ako, tanong ko? Bakit ako ang kailangan mong wasakin? Kasi ikaw ang tanging makakawasak sakin, sagot niya. At ikaw rin ang tanging kayang pumalit. Napahinto ako. Anong ibig mong sabihin? Ang dugong dumadaloy sa iyo pinaghalo. Lahi ng tagabantay at lahi ng kadiliman. Kapag pinili mong gamitin ang lahat ng lakas mo, magiging katulad mo ako. Hindi ka na magiging tao. Hindi ka na babalik sa dati. Biglang tumigil ang mundo. Isang hakbang pa, isang bitaw pa ng lakas, at mawawala ang lahat ng natitirang pagkatao ko. Pero sa likod ko, narinig ko ang boses ni Andoy. Elmer! Tandaan mo kung sino ka. Isang sulyap. Isang alaala. Ako ang batang tinanggihan ng baryo. Ako ang anak ng inang isinumpa pero lumaban. Ako ang batang tanging sandata ay lupa, luya, at pananampalataya. Ako si Elmer, hindi perpekto, pero totoo. Hinugot ko ang natitirang lakas. Pinag-isa ko ang basag na kabibe at ang batong mainit sa palad ko. At mula sa kanila, sumiklab ang liwanag, hindi nakakasilaw, pero matalim. Isang liwanag na tila sumisilip sa bawat sulok ng dilim. Sumigaw ang nilalang. Umatras. Ang balat niya nagbitak. Lumabas ang mga pakpak. Hindi mo kaya to. Kapag itinuloy mo, mawawala ka rin. Mas mabuting mawala ako kaysa hayaang mamatay ang lahat ng mahal ko. Tumakbo ako palapit. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang puwersang lumalaban. Tila gustong hatakin ako pabalik. Tila may tinig na humihila sa likod ng utak ko, bumubulong ng tumigil ka na. Pero hindi ako tumigil. Paglapit ko sa kanya, itinulak ko ang liwanag mula sa mga palad ko. Umangat ito parang alon. Tinamaan siya. Sumigaw siya, sumabog ang usok sa paligid niya. Umuga ang lupa. Ang mga puno sa paligid, nalaglag ang mga dahon. Ang hangin, bumaligtad. Tumilapon ako sa lupa. Masakit ang katawan ko. May dugo sa bibig ko. Pero nakatingin pa rin ako sa harap at nakita ko siyang nakaluhod. Hindi pa siya patay. Lumapit siya. Mabagal. Pilit tumatayo. Elmer, isa kang kamalian. At ang kamalian kailangang ayusin. Bago pa siya makalapit, biglang may humarang. Si Andoy. Nakatayo siya sa gitna namin, hawak ang palakol. Wala na ang takot sa mukha niya. Kung kailangang may mawala ako na lang, sabi niya. No, sigaw ko. Andoy, wag, ngunit huli na. Sumugod si Andoy, buong lakas, isinaksak ang palakol sa katawan ng nilalang. Sabay silang bumagsak. Isang liwanag ang sumabog. Isang sigaw ang umalingaw sa paligid. Tumakbo ako. Nilapitan ko si Andoy. Nasa braso ko siya, duguan. Pero nakangiti. Pasensya ka na, best friend kita, di ba? Bulong niya. Bakit mo to ginawa? Tanong ko, umiiyak. Kasi alam kong kung ikaw ang mabubuhay may pag-asa pa. Niyakap ko siya. Mahigpit. Hanggang sa tuluyan na siyang tumigil sa paghinga. Tahimik ang paligid. Wala na ang halimaw. Wala na rin ang bagyo. Pero sa puso ko, bumaha ang unos.
Umuwi akong mag-isa. Dala ang alaala. Dala ang sugat. At sa mga sumunod na araw, tahimik na ang baryo. Pero alam kong hindi pa ito tapos. Dahil sa gabi, minsan, naririnig ko pa rin ang mga bulong. At sa salamin, minsan, may mata pa ring hindi akin. Hindi lahat ng liwanag ay magaan. At hindi lahat ng anino ay masama. At sa pagitan ng dilim at liwanag naroon ang mga katulad naming piniling lumaban, kahit hindi tiyak ang kaligtasan. Dahil minsan, ang pinakamatinding laban ay ang panatiliing tao ka pa rin sa gitna ng lahat ng halimaw. Pagkatapos ng laban, hindi ko agad naramdaman ang katahimikan. Kahit tapos na ang sigawan ng hangin, kahit wala ng kaluskos sa bubong, may nararamdaman pa rin akong bigat sa dibdib, isang katahimikang hindi galing sa labas, kundi sa loob. Si Andoy wala na. Ang tanging tao na naniwala sa akin mula umpisa, ang naglakad kasama ko sa gitna ng takot, piniling mawala para lang mabigyan ako ng pagkakataong mabuhay. Ang bahay ay parang bangkay na walang kaluluwa. Si nanay, gising na, hindi na siya tila nawawala sa sarili gaya noon. Para bang sa pagbagsak ng halimaw, bumalik din ang mga nawawala niyang piraso. Hinawakan niya ang kamay ko habang magkausap kami sa silong, at sa wakas, nagsalita siya ng malinaw, walang putol. Pinili kong manahimik para maprotektahan ka, bulong niya. Pero alam ko, sa huli, ikaw rin ang magiging dahilan ng pagwawakas ng sumpa natin. Tumango lang ako. Wala na akong lakas magsalita. Lahat ng tanong ko noon, tungkol sa kung bakit kami nilalayuan, bakit tila may itinatago ang dugo ko, ngayon ay may sagot na. Pero imbes na ginhawa, may kapalit na sakit. Hindi ko na maibabalik si Andoy. Hindi ko na mabubura ang gabing yon. Lumipas ang mga araw. Bumalik ang ulan, pero hindi na tulad ng dati. Mas banayad. Parang lumuluhang kalangitan na may kaunting pag-asa. Ang baryo, unti-unting bumalik sa normal. May ilan pa ring nagtataka kung anong nangyari, pero wala nang nagtanong sa akin, wala ring gustong malaman ang buong kwento. Para bang napagdesisyonan ng lahat na mas mabuting hindi nabuksan pa ang sugat. Inilibing namin si Andoy sa tabi ng ilog, sa ilalim ng punong malapit sa taniman ng luya. Doon kami madalas umupo noon, noong wala pa ang mga anino, noong simple pa ang lahat. Inukit ko sa bato ang pangalan niya, at sa ilalim, isinulat ko lang, kaibigan. Tanod. Bayani. Kahit wala siyang mutya, kahit wala siyang pakpak o lihim na kapangyarihan, siya ang unang tumayo para sa kabutihan. Siya ang nagpapaalala sa akin na hindi mo kailangang maging makapangyarihan para lumaban. Kailangan mo lang ng puso. Isang gabi, bumalik ako sa punong santol. Doon sa lugar kung saan bumagsak ang halimaw. Nakaupo lang ako sa ugat, hawak ang basag na kabibe. Tahimik ang paligid. Pero may naramdaman akong presensya, hindi nakakatakot, hindi rin maliwanag. Isang bagay na nasa pagitan. Mula sa hangin, tila may boses. Mahina. Hindi ko sigurado kung boses ni Andoy o boses ko mismo. Pero malinaw ang sinabi, tapos na ang gabi, Elmer. Ikaw na ang bantay ng bukas. Sa gabing yon, tinanggap ko na. Hindi na ako tulad ng dati. Ang dugo sa katawan ko ay pinaghalo ng liwanag at dilim, pero hindi na ako alipin nito. Ako na ang pipili kung ano ang dapat manaig. Muling nagtanim ako ng luya. Sa bagong bahagi ng lupa, malapit sa libingan ni Andoy. At sa bawat pagtubo nito, parang may bagong buhay na umuusbong sa baryo.
Muling nagsimula ang ani. May mga bagong batang sumisilip sa taniman, natutuwang makita ang mga dahon. At minsan, may mga bulaklak na tumutubo sa tabi ng mga luya, kulay asul, hindi ko pa nakikitang ganoon dati. Tinanong ako minsan ni nanay kung balak kong umalis sa baryo. Sumagot ako ng hindi. Dahil dito ako pinaglihi, dito ako lumaban, dito ako nagmahal at nawalan. Ang baryong ito ang humubog sa akin. At ngayon, ako na ang bantay nito, hindi bilang isang tagapuksa, kundi bilang isang tagapangalaga. Ang mutya ng diwata ay hindi ko na muling ginamit. Inilagay ko ito sa ilalim ng pinakamatandang punong mangga, pinalibutan ng asin at luya, saka ko ipinagdasal na kung may darating pang dilim, sana hindi na kailangan ng dugo para lang lumiwanag ulit ang mundo. Pero kahit sa payapang mga araw, alam kong hindi pa ito ganap na wakas. Minsan, sa gabi may panaginip pa rin ako. May mga matang sumusulpot sa dilim. May mga boses na humihingi ng tulong. At sa mga panaginip na yon, lagi kong nakikita si Andoy, nakatayo sa gilid ng ilog, nakangiti, parang sinasabi na kaya ko pa. Marami pa akong tanong. Hindi pa tapos ang lahat. Pero ngayon, hindi na ako takot. Dahil natutunan ko na, ang pinakamalakas na sandata ay hindi kapangyarihan, kundi ang desisyon mong tumayo, kahit hindi ka sigurado kung mananalo ka. Ang halimaw ay lumipas. Ang sugat ay maghihilom. At sa ilalim ng lupa, patuloy na sumisibol ang mga ugat, tahimik, matatag, handang lumaban muli kung kakailanganin. Dahil ang liwanag minsan, natutulog sa ilalim ng anino. Pero hindi kailanman nawawala,